Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 621, Kabanata 621, ang pisikal na katawan sa yugto ng reversion void sa lungguhit isa. Ang estatwa na nakatayo sa plaza ay binuwag ayon sa gusto nila. Sa labas ng gate, muling itinayo ang plaque ng Great Saint Sect. Pinanood ni Polly Reeves ang lahat ng ito, tahimik na umiiyak, ngunit wala siyang magagawa. Simula ng kamatayan ni Bobby Aguilar, tila nagbago ang lahat, maging ang mundo mismo. Wala nang nang-ahas na minindigan laban sa Capital City Martial Arts Association at sa mga dakilang aristokratikong pamilya. Lahat ng mga martial artist ay kusang loob na isinusumit ang kanilang sarili sa mga pangunahing aristokratikong pamilya at sa Capital City Martial Arts Association. Sa panahong ito, tatlong kababalaghan ang lumitaw sa mundo ng martial arts. Sinabi na ang tatlong prodigy na ito ay personal na ipinakilala ng Capital City Martial Arts Association, at ang kanilang lakas ay umabot sa midterm military marquee. Halos walang makalaban sa tatlong taong ito. Kahit na ang matikas na bihis na mga binata mula sa mga dakilang pamilya ay hindi pabor sa kanila. Capital City, ang Green Family. Nakaupo si Daphne Green sa malaking Green Family Manor, tahimik na humihigop ng tsaa. Nasa harap niya ang second rank na si Blaze Rhodes. Mr. Rhodes, sa pagkakaalam ko, hamanin ka ng 3 taong iyon sa lalong madaling panahon. Humigop ng kape si Daphne Green at mahinang ngumiti. Bumantong hininga si Blaze Rhodes, medyo mayabang ang 3 iyon, sa pag-aakalang kaya nila ang mga shots sa nakababatang henerasyong ito. Tumawa si Daphne Green, Mr. Rhodes, huwag mong maliitin ang 3 iyon. Lahat ng nasa rankang list ay natalo na nila. Ngumisi si Blaze Rhodes, so what? Kapag nakilala nila ako, doon na magsisimula ang kanilang mga kabiguan. Natanggap ko na rin ang kanilang challenge letter. Sa sandaling iyon, pumasok si Emmett Middleton mula sa labas. Nang makita si Emmett Middleton, bahagyang yumuko si Daphne Green at sinabing, Mr. Middleton. Magalang na sumagot si Emmett Middleton, Miss Green. Tinanggap mo ba ang kanilang challenge letter? Tanong ni Blaze Rhodes na may kasamang pekeng ngiti. Umiling si Emmett Middleton at ngumiti, Mr. Rhodes, alam mo namang hindi ako mahilig magpapansin sa sarili ko, lalo na kapag hindi mahina ang lakas ng 3 taong iyon. Malamig na bumantong hininga si Blaze Rhodes, saan nanggaling ang 3 taong ito? Biglaan talaga. Sinasabi na ang Capital City Martial Arts Association ay partikular na lumikha ng mga napakalakas na individual na ito upang maiwasan ang paglitaw ng isa pang Bobby Aguilar. Sabi ni Emmett Middleton na may malabong ngiti. Sa pagbanggit kay Bobby Aguilar, bakas ng pagkabalisa ang bumalatay sa mukha ng 3 tao. Mr. Middleton, sa tingin mo patay na ba talaga si Bobby Aguilar? Tanong ni Daphne Green. Inilatag ni Emmett Middleton ang kanyang mga kamay at sinabing, bagaman ayaw kong maniwala na patay na si Mr. Aguilar, mahigit 1 buwan na ang lumipas, at natatakot ako na hindi maganda ang posibilidad. Bahagyang napabuntong hininga si Daphne Green, ang hitsura ni Bobby Aguilar ay tunay na pumukaw ng malalaking alon sa matagal ng matatag na Capital City. Ngumiti si Emmett Middleton, oo, kahit ang Capital City Martial Arts Association ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Inimbitahan pa ni Keelan Taylor ang isang Pick 4 military marquee para protektahan siya. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang maabot ng sinuman ang antas na iyon. Gayunpaman, tumanggo si Blaze Rhodes, hindi ko akalain na si Bobby Aguilar ay may kakayahan. Kung nakilala niya ako, matagal na siyang namatay. Magalang na sinabi ni Emmett Middleton, syempre, Mr. Rhodes, kitang-kita ang iyong lakas. By the way, I wonder if that island from last time is still there. Dapat tayong bumisita ulit kapag may oras tayo. Ang inner core doon, ay isang cultivation holy item. Biglang sabi ni Daphne Green. Nagbiro si Emmett Middleton, Miss Green, hinahanap mo ba ang inner core o si Bobby Aguilar? Hindi rin. Umiling si Daphne Green. Hinahanap ko si Emily Taylor. Sa loob ng Immortal Slaying Sect. Halos gawing ice sculpture si Bobby Aguilar, maging ang kanyang pilikmata ay pumuti na.
Ang madilim na enerhiya dito ay tila walang katapusan. Kahit na ang bilis ng pagsipsip ni Bobby Aguilar ay napakabilis, ang madilim na enerhiya dito ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkaubos. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naunawaan ni Bobby Aguilar ang pinagmulan ng madilim na enerhiyang ito. Ang madilim na enerhiyang ito ay nagmula sa kabaong. Sinubukan ni Bobby Aguilar na magsanay ng paghiga sa kabaong, ngunit ang malakas na madilim na enerhiya sa loob nito ay halos kumitil sa kanyang buhay. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Sa buwang ito, ang lakas ni Bobby Aguilar ay umunlad mula sa pangalawang ranggo na Marshal Marquis hanggang sa ikaapat na ranggo na Marshal Marquis. Ang ganitong bilis ay mabigla sa mundo kung ito ay kilala. Sa pananatili sa libingan na ito, halos hindi maramdaman ni Bobby Aguilar ang paglipas ng oras, ngunit sa kaibuturan ko, nagkaroon ng mahinang pagkabalisa. Ang pag-aalala tungkol sa labas ng mundo ay lalong nagdulot ng pagkabalisa kay Bobby Aguilar. Hindi pa ako hinanap ng lalaking may bigote, kaya malamang hindi pa lumipas ang oras, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Dahil doon, pumikit muli si Bobby Aguilar at nagpatuloy sa pag-eensayo. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal ang tag-araw ay naging taglamig. Lumipas ang isang taon. Si Bobby Aguilar ay nasa libingang ito ng buong 4 na buwan. Nanlamig ang buong katawan niya, halos hindi na nakaramdam ng init. Isang araw, dahan-daang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Bobby Aguilar. Bahagyang kumunat ang noo niya at ulong, nakarating na naman ako sa bottleneck. Kahit na si Bobby Aguilar ay isang magulong katawan, ang kanyang ginintoang core ay kailangan upang maabot ang isang balanse. Ngayon, ang madilim na enerhiya sa loob niya ay higit na lumampas sa kanyang chi. Ito ay naging imposible para kay Bobby Aguilar na palakasin ang kanyang sarili gamit ang dark energy. Tumayo si Bobby Aguilar at tumingin sa kabaong, nakasimangot at sinabing, ito ay isang kayamanan. Ang hirap sumuko ng ganun-ganun lang. Ang pinto ng Immortal Slaying Sect ay sarado na, at walang pangalawang alo ng mga tao ang pumasok sa loob ng mahabang panahon. Ito ay sapat na upang patunayan na imposibleng muling buksan ang pinto mula sa labas. Kung gusto kong bumalik sa susunod, natatakot ako na kailangan kong umasa sa lalaking may bigote, bulong ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, ang lalaking may bigote ay dumating at nawala ng walang bakas, at ang pakikipagkita sa kanya ay umaasa sa swerte, kaya ang kawalan ng katiyakan ay masyadong mataas. Pagkatapos mag-isip, isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Bobby Aguilar. Direktang kunin ang kabaong. Sa ganitong paraan, hindi ba niya maa-absorb ang dark energy sa loob ng kabaong anumang oras na gusto niya? Sa isiping ito, agad na bumangon si Bobby Aguilar at naghanda para ilipat ang kabaong. Hindi alam kung saan ginawa ang kabaong, ngunit ito ay hindi kapani-pani walang mabigat. Kahit para kay Bobby Aguilar, medyo mahirap ang paglipat nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto pagkatapos maabot ang ranggo ng ika-4 na ranggo na Marshal Marquis, kaya kalaunan ay nailagay niya ang kabaong sa kanyang special magic artifact. Hindi nagtagal si Bobby Aguilar, tumalikod siya at naghanda na umalis. Ngunit pagkatapos ng 2 hakbang ay tumalikod siya at bumalik. Tinitigan niya ang 2 bangkay ng lalaki sa kanyang harapan at ulong, sinabi ng lalaking may bigote na ang 2 taong ito ay maaaring mga nilalang na higit sa makapangyarihang mga cultivator ng kaharian, ibig sabihin ay eksperto sila sa reversion void stage. Sa itaas ng Martial Saint ay ang Divine Annihilator, at ang makapangyarihang Realm Cultivator ay isang hakbang pamula sa Divine Annihilator Realm, habang sa itaas ng makapangyarihang Realm ay Returning to the Void. Sinasabing ang mga nasa reversion void stage ay mga taong nakarating na sa langit, at ang kanilang isang suntok ay makakabasag pa ng isang maliit na planeta. Not to mention the present, even looking back thousands of years, they are still top-notch existences. Kung ang 2 bangkay na ito ay maaaring maglingkod sa akin, ano ang silbi ng Capital City Martial Arts Association? Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Bagamat ang 2 lalaking bangkay na ito ay wala ng kaluluwa at divine sense, ang kanilang mga katawan ay tunay na mga dalubhasa sa reversion void stage.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Bobby Aguilar na dalhin din ang dalawang bangkay na ito, iniisip na maaaring may pagkakataon na gamitin ang mga ito balang araw. Kahit na ito ay dumating sa pinakamasama, maaari niyang gamitin ang dalawang bangkay na ito bilang sandata. Sa pag-iisip na ito, agad ding isinama ni Bobby Aguilar ang dalawang bangkay na ito sa Special Magic Artifact. Kabanata 622, Kabanata 622, ang kapangyarihan ng bloodline ni Emily Taylor sa Lungguhit Isa. Alam na alam ni Bobby Aguilar na ang dalawang bangkay na ito ay maaaring maging time bomb, na handang mabuhay muli anumang oras. Sa makatuwid, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya si Bobby na kunin ang mga damit upang sugpuin ang dalawang bangkay ng lalaki. Pagkatapos maghanda, lumabas si Bobby sa puntod. Nang makarating sa ibabaw, inilabas niya ang kanyang banal na pakiramdam. Hindi nagtagal, natanong niya ang lalaking may bigot. Batay sa lokasyon sa kanyang banal na kahulugan, si Bobby ay humakbang patungo sa direksyon ng lalaking may bigot. Pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, sa wakas ay natagpuan niya ang lalaking may bigot na naghuhukay ng mga kayamanan sa harap ng isang libingan. Sa pagod na ekspresyon sa mukha ng lalaki, tila medyo kaunti na ang kanyang nakuhang kayamanan sa mga oras na ito. Mukhang marami ka ng ani. Lumakad si Bobby sa likod ng lalaking may bigot, tumatawa. Nang marinig ito ng lalaki, dali-dali niyang tinakpan ang isang banga sa kanyang kamay at nauuto, "Anong ani? Ito lang ang una ko." Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata, "Sige, wala akong kukunin sa iyo. Kung ano ang mayroon ka pansamantala ay sa iyo." Ang lalaking may bigot ay halatang nakaka-relax, tinatapik ang kanyang dibdib at bumubulong, "Tinakat mo ako. Pero, may kondisyon ako." Iniba ni Bobby Aguilar ang usapan at ngumiti. "Anong kondisyon?" Maingat na tanong ng lalaking may bigot. Mataimtim na sinabi ni Bobby, "Kailangan ko ang damit ng babaeng nakamaskara." "Mga damit?" Nataranta ang lalaking may bigot. "Para saan ang gusto mong damit?" Sinabi ni Bobby, "Inilabas ko ang kabaong at ang dalawang bangkay ng lalaki, kaya kailangan ko ang mga damit na iyon." "Ano?" Nang marinig ito, ang lalaking may bigot ay lumabas ng ilang metro. Tumingin siya kay Bobby nang may alarma, "Bobby, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka bang ilabas ang bagay na iyon?" Nagkibit-balikat si Bobby, "Ang kabaong ay puno ng dark energy, na isang cultivation holy item sa akin. Natural, hindi ko ito mapapalampas." "Ikaw?" Ibinuka ng lalaking may bigot ang kanyang bibig at sa wakas ay nagbigay ng thumbs up kay Bobby, na nagsasabing, "Nakakahanga ka. Tama na ang kalokohan, bilisan mo na at bigyan mo ako ng damit." Muling iginala ni Bobby ang kanyang mga mata. Dir-diretso ang lalaking may bigot, agad na inilabas ang mga damit at iniabot kay Bobby. "Kaibigan, kailangan kitang bigyan ng babala. Delikado ang bagay na iyon, mag-ingat ka." Seryosong sabi ng lalaking may bigot. Tumango si Bobby, "Alam ko." Habang hawak ang mga damit, tumabi si Bobby, naghihintay sa lalaking may bigot. Sa oras na ito, ang tatlong tao mula sa Capital City Martial Arts Association ay naging sikat. Ang dahilan ay walang iba kundi ang halos magkapantay nilang laban kay Blaze Rhodes, ang second-ranked martial artist. Bagamat nanalo si Blaze Rhodes sa pamamagitan ng isang galaw sa huli, siya ay malubhang nasugatan at damanak ang dugo. Agad na ginulat ng balitang ito ang buong mundo ng martial arts. Hindi lang iyon, mabilis na naglabas ng pahayag ang Martial Arts Association, silang tatlo ay hindi ang pinakamalakas sa Martial Arts Association. Maaari silang lumikha ng hindi mabilang na mga martial artist na may katulad na kapangyarihan. Ang balitang ito ay nagpanganga sa lahat. Kung ang Capital City Martial Arts Association ay makakalikha ng hindi mabilang na mga kalahok na tulad nito, sino pa ang makakalaban nila sa hinaharap? Sa loob ng Capital City Martial Arts Association, si Keelan Taylor ay nakaupo sa tapat ni Davy Barnett, at sa tabi niya ay si Dominic Taylor. "Davy, anong nangyayari?" Kinaladkad ni Keelan Taylor ang kanyang tabako at nakasimangot. "Kailan lihim na nilinang ng iyong Capital City Martial Arts Association ang gayong grupo ng mga eksperto?
Tumawa si Davy Barnett, Mr. Taylor, ito ang sekreto ng ating samahan, kaya, kalokohan. Malakas na nagmura si Keelan Taylor. Narinig ko na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Emily Taylor. Anong ginawa mo kay Emily Taylor? Biglang nagbago ang mukha ni Davy Barnett. Ito ang sekreto ng Capital City Martial Arts Association, paano nalaman ni Keelan Taylor? Davy, huwag mong maliitin ako o ang pamilya Taylor. Tila nakita ni Keelan Taylor ang mga pagdududa ni Davy Barnett at agad na nagbigay ng malamig na babala. Natahimik si Davy Barnett, mabigat ang boses, Mr. Taylor, hindi ko sinasadyang maliitin ang pamilya Taylor, kasama na ang ating mga nakatataas, na hindi kailanman minamaliit ang pamilya Taylor. Sabihin mo lang sa akin. Naiinip na sabi ni Keelan Taylor. Nang makitang hindi na niya maitago ang katotohanan, naisalaysay na lamang ni Davy Barnett ang kwento. Ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan kay Miss Taylor. Kinumpirma ni Davy Barnett. Minsan sinabi ng Divine Calculator na ang pamilya Taylor ay gagawa ng top-tier bloodline, at bago iyon, palagi naming iniisip na ang top-tier na bloodline ay si Dominic Taylor. Pero, kalaunan, nag-utos ang mga nakatataas na ang top-tier bloodline ay hindi si Dominic Taylor, kundi si Miss Emily Taylor. Nang marinig ito, galit na galit si Keelan Taylor, hinampas ang mesa. Basura. Kalokohan yan. Ordinaryong tao lang si Emily, hindi man martial artist, paano siya magkakaroon ng top-tier bloodline? Napaungol si Keelan sa galit. Si Dominic Taylor, nakatayo sa tabi na malamig ang mukha, ay kinuha rin ito bilang isang malakas na suntok. Pinilit ni Davy Barnett ang mapait na ngiti, ayaw din naming maniwala, pero napatunayan ng katotohanan na, si Miss Taylor talaga ang tagapagmana ng top-tier bloodline. Sa pag-asa sa bloodline ni Miss Taylor, nakagawa kami ng ilang super cultivator. Napatunayan na nito ang lahat. Kinagat ni Keelan Taylor ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. Laging pinapaboran ni Mike Taylor si Emily, na naging dahilan upang lalo pang mag-atubili si Keelan Taylor na makita ang tagumpay ni Emily. Anong kalokohang bloodline? Malamig na sabi ni Dominic. Ayusin mo ang iyong mga tinatawag na super cultivator upang labanan ako, at papatunayan ko sa iyo na ang iyong mga super cultivator ay wala. Kung tungkol sa bloodline na sinasabi mo, ito ay isang walang kabuluhan. Pagkasabi nito, tumalikod si Dominic Taylor at naglakad palayo. Ibinuka ni Davy Barnett ang kanyang bibig at sinabing, Mr. Taylor, ito. Gawin mo ang sinabi ng anak ko. Malamig na ngumuso si Keelan Taylor. Napangiti si Davy Barnett at sinabing, sige, pero kung masugatan si Dominic, sana ay huwag pansinin ni Mr. Taylor. Hey, kapag nasakta ng anak ko, siguradong mamamatay ang super cultivator mo. Sa puntong iyon, nagpatuloy si Keelan Taylor, siya nga pala, si Emily Taylor ay miyembro ng aming pamilyang Taylor. Ngayong ginagamit mo na ang bloodline ng pamilya natin para gumawa ng mga super cultivator, hindi ba dapat may benepisyo ang pamilya natin? Mr. Alam ni Taylor na si Emily Taylor ay bahagi na ng pamilya Taylor ngayon. Sa sandaling ito, mapanuksong sabi ng assistant ni Davy Barnett. Malamig na sumulyap sa kanya si Keelan Taylor, na-provoke mo ako ng maraming beses, at matagal na akong naiinis sa iyo. Tumahimik ka. May gustong sabihin ang assistant ngunit naputol ito ng sigaw ni Davy Barnett. Pagkatapos, ngumiti si Davy Barnett, Mr. Taylor, kung willing si Dominic, mabibigyan natin siya ng bloodline ni Emily Taylor at hayaan siyang maligo sa bloodline para makuha ang pinaka-kumpletong bloodline power. Kabanata 623, Kabanata 623, ang nakakatakot na kapangyarihan ng bloodline. Magandang proposal talaga ito. Bagamat ang Capital City Martial Arts Association ay nagil-inang ng maraming eksperto gamit ang bloodline power ni Emily Taylor. Sa totoo lang, wala pang 30% ang bloodline na maaari nilang mamanahin. Dalawa ang dahilan, ang isa ay napakaliit ng bloodline na binigay sa kanila. Ang isa pa ay dahil ang pagkakatugma ay hindi sapat. Si Dominic Taylor, ang kapatid ni Emily Taylor,
ay natural na kayang i-maximize ang mana ng bloodline power. Mr. Yan, ano sa tingin mo? Ngumisi si Davy Barnett at nagtanong. Malamig na bumantong hininga si Keelan Taylor, bahala na ang iniisip ng anak ko. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumayo si Keelan Taylor at umalis. Pagkaalis niya, hindi napigilan ng assistant sa likod ni Davy Barnett na mapamura, "Chairman, bakit ang galang mo sa kanya? Itong Keelan Taylor na ito, hindi ka man lang binibigyan ng mukha." Napatingin si Davy Barnett sa kanyang assistant, umiling-iling, "Hindi mo alam ang lakas ng pamilya Taylor." "Lakas? Anong lakas? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng lakas mayroon ang pamilya Taylor." Hindi nasisiyahang nakipagtalo ang katulong. Kahit na ang kanilang mga bodyguard ay kailangang hanapin mula sa ating Capital City Martial Arts Association, paano sila magkakaroon ng lakas? Sinulyapan ni Davy Barnett ang kanyang katulong, bahagyang ngumuso, "Anong panahon ito? Sa tingin mo, ang kapangyarihan lang ang makakalutas ng lahat. Ang lakas ng pamilya Taylor sa martial arts ay talagang hindi masyadong malakas, ngunit mayroon silang malaking kapangyarihan sa politika, negosyo, at maging sa militar. Bukod dito, ang mga kapangyarihang ito ay hindi lamang para ipakita, mayroon silang napakalakas na relasyon sa pamilya Taylor." Ang katulong ay bumulong sa mahinang boses, "Hindi ko nakikita kung gaano kahusay si Keelan Taylor." Dahan-daang bumantong hininga si Davy Barnett, "It can't be helped. Si Dwayne Taylor ang naglatag ng pundasyon para sa kanya noon. Kahit na tinatamasa niya ang mga benepisyo, walang gustong masaktan ang mga ito." Mabilis na naayos ang labanan sa pagitan ni Dominic Taylor at ng tatlong disipulo ng Capital City Martial Arts Association. Bilang numero unong tao ng nakababatang henerasyon, natural na napakataas ng kasikatan ni Dominic Taylor. Ang tatlong taong ito ay nakakakuha din ng momentum kamakailan. Ang kanilang labanan ay mabilis na umakit ng maraming tao. "Kailangan ba nating linisin ang eksena?" Bago ang laban, nagtanong ang attendant ni Dominic Taylor. Nang marinig ito, binigyan siya ni Dominic Taylor ng malamig na tingin at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba matatalo ako?" Nagmamadaling sinabi ng attendant, "Ako. Hindi ko sinasadya iyon." Malamig na sabi ni Dominic Taylor, "The more people see, the better. Gusto kong malaman nila na ang tinatawag na bloodline ay hindi dapat banggitin." Sa puntong ito, hindi napigilan ni Dominic Taylor ang pagkaim ng kanyang mga kamao. Ang malaking digmaang ito ay tumagal ng buong 3 araw. Sa huli, nagwagi si Dominic Taylor. Mag-isa niyang tinalo ang 3 niyang kalaban. Ang gayong record ay natural na nagulat sa buong mundo ng martial arts. Sure enough, number 1 siya. Kaya niyang manalo laban sa 3 tao ng sabay-sabay. Kung ikukumpara kay Blaze Rhodes, tila mas mataas ang lakas ni Dominic Taylor. Pagkatapos manalo, tumalikod si Dominic Taylor at lumabas ng stage. Pero hindi masyadong maganda ang mukha niya. "Anong kalokohan ang bloodline, walang halaga ito kumpara sa anak ko." Tuwang-tuwang tumakbo si Keelan Taylor at sinabing. Tumingin si Dominic Taylor kay Keelan Taylor at umiling, "Hindi, tatay, pagkatapos ng laban na ito, nagbago ang pananaw ko." Natigilan si Keelan Taylor. Mataimtim na sinabi ni Dominic Taylor, "Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng bloodline, napigilan ko sana ang 3 taong ito sa pamamagitan ng pag-wave ng aking kamay. Pero dahil sa bloodline power na ito, nahirapan akong manalo." Gaano kalaki ang benepisyong naidulot ng bloodline power na ito sa kanila? Inabot sila sa taas na hindi nila dapat maabot. Habang nagsasalita siya, biglang tumalsik si Dominic Taylor ng sariwang dugo. Halata na sa pagkakataong ito, nahirapan siyang manalo sa laban. Ang kanyang kalmado ay isang gawa. "Anak, okay ka lang ba?" Nagmamadaling sinuportahan ni Keelan Taylor si Dominic Taylor. Namumutla ang mukha ni Dominic Taylor na parang kumot, winigiwi niya ang kanyang kamay at sinabing, "Okay lang. Dad, ayusin mo na agad akong pumasok sa Capital City Martial Arts Association, kailangan kong makuha ang bloodline power na ito." Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay naghahanda na umalis sa Immortal Slaying Sect kasama ang lalaking may bigot.
Kailangan kong sabihin sa iyo na ang aking pamamaraan para sa pag-aayos ng array platform ay hindi maganda. Kahit saglit lang, matagal na, angal ng bigot. Iginala ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Sige, itigil mo na ang pagsasalita ng basura, bilasan na natin at umalis na tayo. Hindi na nagsalita pa ang lalaking may bigot. Agad niyang inactivate ang array platform, tinapakan ito kasama si Bobby Aguilar. Mabilis na naglaho ang kanilang mga figure, papalayo sa Immortal Slaying Sect. Pagkaraan ng hindi nila alam kung gaano katagal, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa isang liblib na lugar sa isla. Narito ang isang array platform na kasing laki ng isang table na kayang tumanggap ng 2 tao. Sa sandaling lumitaw ang dalawa, ang array platform ay bumagsak sa isang putok. Malapit na. Nang makita ito, hindi sinasadyang nanginginig ang may bigot. Nagtanong din si Bobby Aguilar na may matagal na takot, ano ang mangyayari kung ang array platform ay bumagsak ng maaga. Ang bigot na lalaki ay bumulong, kung ang array platform ay bumagsak ng maaga, hindi na tayo makakalabas. Dahil dito ay nakaramdam ng lamig si Bobby Aguilar sa kanyang gulugod. Isa pang sandali, at ang array platform ay maaaring talagang bumagsak. Sa kakayahan ko, isang tao lang ang kaya kong buhatin. Hindi naging madali ang paglabas sa iyo. Ungol ng bigot. Hindi umimik si Bobby Aguilar, maingat niyang tiningnan ang array platform sa harap niya. Mayroong 4 na maliliit na flag na ipinasok sa bawat direksyon ng array platform. Ang mga flag na ito ay mukhang sira-sira, ngunit mayroon silang ilang mga character sa mga ito. Anong bandila ito? Tanong ni Bobby Aguilar. Habang kinokolekta ng lalaking may bigot ang mga watawat, sumagot siya, tinatawag itong 8 panig na watawat. Dapat mong gamitin ang mga ito para iset up ang teleportation array platform. Tumango si Bobby Aguilar, tumingin sa lalaking may bigot, at nagtanong, saan mo balak pumunta? Hindi ko alam, hahanapin ang susunod na libingan para sa ilang arkeolohikong pananaliksik, sagot ng may bigot. Hindi gaanong nagsalita si Bobby Aguilar. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa lalaking may bigot at sinabing, may utang na loob ako sa iyo, kaya maghiwalay na tayo ng landas dito. No hurry, nakangiting sabi ng may bigot. Narinig ko na may mga inner core sa seabed. Malayo na ang narating namin, sayang kung hindi kami makakuha. Nais ni Bobby Aguilar na sumama sa lalaking may bigot upang iligtas ang ilang mga kayamanan. Makabubuting huwag maghiwalay ng landas. Kaya, muling sumisid ang dalawa sa seabed at tumungo sa isla. Sa oras na ito, sa ilalim ng isla, mayroong 7 o 8 tao ang napapaligiran. Lahat sila ay nakasuot ng puting damit, na may simbolo ng Capital City Martial Arts Association. Capital City Martial Arts Association, nang makita sila, nanlamig agad ang mukha ni Bobby Aguilar. Simula ngayon, sa tuwing makakita ako ng isang tao mula sa Capital City Martial Arts Association, papatayin ko sila. Dahil doon, sumugod si Bobby Aguilar sa iilang tao. Kabanata 624, Kabanata 624 na patungo sa Capital City. Mayroon pa ring hindi mabilang na mga panloob na core sa ilalim ng islang ito, at natural na hindi hahayaang makawala ang Capital City Martial Arts Association. Nagpapadala sila ng mga tao araw-araw upang kunin ang mga panloob na core at ibalik sila sa Capital City Martial Arts Association. So, dito namatay si Bobby Aguilar, tama ba? May tumuro sa gate ng Immortal Slaying Sect at nagsabi. Oo, sinampal daw siya pabalik ni Mr. Richards gamit ang isang palad niya. Nararapat ito. Binigyan niya tayo ng maraming problema. Nang marinig ni Bobby Aguilar ang sarkastikong pahayag ng iilang tao, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti ng paulit-ulit. Live all the inner cores, ang boses ni Bobby Aguilar ay nanggaling sa likuran ng mga taong ito. Nang marinig ito, ang lahat ay nagmamadaling lumingon at tumingin. Pagtingin sa mukha ng makulit na binata sa harapan nila, hindi nila maiwasang mapangiti, sino ka? Sino ang nagpaalam sa iyo na pumunta dito? How dare you talk to US like that? Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Bobby Aguilar,
at malamig niyang sinabi, ibigay mo sa akin ang lahat ng mga panloob na core na kinuha mo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Maliwanag, ang mga taong ito ay nagalit kay Bobby Aguilar. Naglakad sila pasulong, habang nagpapalitan sila ng enerhiya sa pagitan nila. Ignorante sa buhay at kamatayan, bahagyang binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, ikinaway niya ang kanyang kamay at direktang binasag ang ulo ng isang tao. Nang makita ito, biglang nagbago ang mukha ng iba. Sino ka? May nagtatakang tanong. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, ako si Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, hindi ako namatay. Nang marinig ang pangalang ito, ang mga mukha ng lahat ay namutla sa isang iglap. May nagmamadali pang ang nagsabi, Mr. Aguilar, sumusunod lang kami sa utos. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, paumanhin, ngunit ayaw kong malaman ng Capital City Martial Arts Association na buhay pa ako sa ngayon, kaya mamatay na lang kayong lahat. Bago bumagsak ang mga salita, humakbang pasulong si Bobby Aguilar, at isang nakakatakot na Chi-Jin ang direktang dumurog sa mga taong ito. Matapos patayin ang mga taong ito, inilabas ni Bobby Aguilar ang lahat ng panloob na core mula sa kanilang mga katawan at inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sabay na sumulong si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigote, nagsimulang kolektahin ang mga panloob na core sa ilalim ng isla ng dagat. Hanggang sa mapuno ang special magic artifact ay nagplano silang dalawa na umalis. Kinuha ni Bobby Aguilar ang isang sombrero mula sa isa sa mga tao at inilagay ito sa kanyang ulo upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Tara na, tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigote. Bumalik silang dalawa sa Sea Island. Saan ka susunod na pupunta? Tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigote at nagtanong. Bumulong ang lalaking may bigote, balak kong pumunta sa Capital City. Balita ko magkakaroon daw ng auction doon. Auction. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, pagkatapos ay nagtanong, anong uri ng auction? Ipinaliwanag ng lalaking may bigote, ang Capital City Martial Arts Association ay nagbebenta ng isang batch ng Dharma Treasure sa labas ng mundo bawat ilang taon. Kahit na tinatawag nila silang mga kayamanan, sa katotohanan, sila ay mga eliminasyon lamang mula sa Capital City Martial Arts Association. Kung ang mga ito ay mga produkto ng pag-aalis, kailangan bang pumunta? Nagdududang tanong ni Bobby Aguilar. Tumitig ang lalaking may bigote at sinabing, syempre meron. Ang kanilang mga inalis na produkto ay maaaring maging kapaki-pakinabang pa rin sa aking mga kamay. Bukod dito, taon-taon, nakakakuha ang mga tao ng mga leaks mula sa auction na ito. Same time na tanong ni Bobby Aguilar, kailan? Ang lalaking may bigote ay nagbilang sa kanyang mga daliri at nagsabi, sa loob ng halos isang linggo. Natahimik sandali si Bobby Aguilar at saka sinabing, nagkataon lang na nagpaplano akong pumunta sa Capital City. Magkita tayo sa Capital City. Nagkataon lang na nagpaplano si Bobby Aguilar na pumunta sa Capital City upang imbestigahan ng palihim ang background ng Capital City Martial Arts Association. Hindi masyadong malinaw si Bobby Aguilar tungkol sa lakas ng Capital City Martial Arts Association. Bukod dito, masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ni Bobby Aguilar noon, na nangangahulugan na wala siyang pagkakataong mag-imbestiga sa Capital City Martial Arts Association. Matapos makipaghiwalay sa lalaking may bigote, binalak ni Bobby Aguilar na bumalik sa Green Moon Villa pansamantala. Nawala sa loob ng 4 o 5 buwan, wala siyang alam tungkol sa nangyari sa labas ng mundo. Pagkatapos umalis sa lugar na ito, nagtungo si Bobby Aguilar sa Cango City. Pagsapit ng gabi, ayon sa gusto niya, dumating si Bobby Aguilar sa pasukan ng Green Moon Villa. Gayunpaman, ang unang nakapansin sa kanya ay ang plaque ng Great Saint Sect. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Toby Bacchus. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar na parang may hinuhulaan. Hindi na siya nagpatuloy sa pag-iisip at humakbang papasok sa Green Moon Villa. Sa ngayon, ang Green Moon Villa ay mas maunlad pa kaysa sa Great Saint Sect, na ipinagmamalaki ang halos 1,000 disipulo.
Sa isang sulyap, ito ay isang engranding panoorin. Biglang hinarang ni Bobby Aguilar ang isang tao at nagtanong, nasaan si Patriarch Reeves? Anong Patriarch Reeves? Bago ka ba dito? Si Patriarch Bacchus lang ang nandito, walang Patriarch Reeves. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Gaya ng inaasahan, dapat na lumipat ng panig si Toby Bacchus. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Inilabas niya ang kanyang divine sense at mabilis na hinanap ang posisyon ni Polly Reeves. Si Polly Reeves ay nasa house arrest na ngayon sa sarili niyang silid. Kahit na araw-araw niya ang mga pangangailangan ay naasikaso, siya ay halos pinaghihigpitan sa kanyang mga paggalaw. Sa isang iglap, dirdiretsong pumasok si Bobby Aguilar. Pagpasok niya ay nakita niya si Polly Reeves na nakaupo sa mesa, naglalasing at nakalugmok sa mesa. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, lumapit kay Polly Reeves at bumulong, "Polly, gumising ka na." Iminulat ni Polly Reeves ang kanyang mga mata ng mahina, nakita si Bobby Aguilar sa kanyang harapan, mahinang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Dam, nananaginip na naman ako." Pagkasabi niya nun, nakatulog ulit siya. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagtawa at pag-iyak, pakiramdam na walang magawa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi itaas ang kanyang palad, ilagay ito sa noo ni Polly Reeves, at gamitin ang kanyang chi upang pilitin siyang patahimikin. Sa isang iglap, nagising si Polly na may pagkasilaw na ekspresyon. Kinusot niya ang kanyang mga mata at napabulalas, "Bobby Aguilar, ikaw." Siya. Mabilis na tinakpan ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, pagkatapos ay bumulong, "Huwag kang sumigaw." Masiglang tumango si Polly Reeves, at binitawan siya ni Bobby Aguilar. "Mr. Aguilar, ikaw, hindi ka patay." Parehong nabigla at nasasabik si Polly Reeves. Tumango si Bobby Aguilar, pagkatapos ay nagtanong, "Ano ang nangyayari ngayon? Paano naging Great Saint Sect ang Green Moon Villa?" Ibinuka ni Polly ang kanyang bibig at bumantong hininga. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari kay Bobby Aguilar. Sa kanilang pag-uusap, lumabas na ang Capital City Martial Arts Association ang namamahala sa lahat ng sekta sa Hilaga, malaki at maliit. At ang mga namamahala ay ang tatlong eksperto na kanilang sinanay. Sa panahon ng iyong pagkawala, maraming mga young master sa Capital City ang pumasok sa midterm military marquee, at ang Martial Arts Association ay lumikha ng isang martial arts pick. "Ikaw, dapat kang maging mas maingat," sabi ni Polly Reeves na may pag-aalala sa mukha. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar, ngunit hindi siya nagpakita ng labis na pagtataka. "Polly, natatakot ako na kailangan mong pagtiisan ito ng mas matagal," tumingin si Bobby Aguilar kay Polly Reeves at sinabi. Naguguluhan si Polly Reeves at nagtanong, "Ano ang gagawin mo?" Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, "Kapag nakakuha ako ng malinaw na ideya ng background ng Capital City Martial Arts Association, babawiin ko ang Green Moon Villa." Pagkasabi nito, agad na umalis si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa at dumiretso sa Capital City. Makapal ang gabi. Si Emerson Holmes ay pasuray-suray na umuwi. Bilang vice-presidente, ang kanyang pangunahing responsibilidad ay ang magtatag ng magandang relasyon sa iba't ibang aristokratikong pamilya. Kaya't siya ay halos palaging lasing araw-araw, at ngayon ay walang pagbubukod. Umuwi si Emerson Holmes, at sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang binata na nakaupo sa sofa, malamig na nakatingin sa kanya. Nang makita ni Emerson Holmes ang binata sa kanyang harapan, natahimik agad si Emerson Holmes. Kabanata 625, Kabanata 625, ang lakas ng Capital City Martial Arts Association. Bobby Aguilar. Nang makita ang figure ni Bobby, nagbago ang mukha ni Emerson, naging sobrang pangit. Sa bahagyang pag-angat ng daliri ni Bobby, diretsyong isinara ang entrance door. "Hindi ka talaga namatay," sigaw ni Emerson. Ngumisi si Bobby, "Hindi lang ako namatay, pero maayos din ang kalagayan ko ngayon." Pinaikit ni Emerson ang kanyang mga mata at sinabing, "Hey, kinuha ang buhay ng isang aso sa isang pagkakataon. Sa halip na magtago habang buhay, maglakas loob kang pumunta sa Capital City.
Naghahanap ka ba ng kamatayan? Dahan-daang tumayo si Bobby at sinabing, sino sa tingin mo ang mas malamang na mamatay sa pagitan natin? Nag-alinlangan si Emerson at saka sumigaw, yabang. Sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko? Ngayon, nakapasok na si Emerson sa military marquee realm, at puno ng tiwala sa sarili. Sa pagharap kay Bobby, hindi siya natakot, kahit na matapang na humakbang pasulong, sumasayaw ng mga kamao sa kanyang mga kamay, direktang idiniin ang mukha ni Bobby. Ang kanyang kamao ay napakabangis, na ang lahat ng lakas ng panloob sa kanyang katawan ay halos sumabog sa kanyang kamao. Gayunpaman, itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at casual na hinawakan ang kanyang kamao. Ano, sa pagpasok sa isang marquee, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Malamig na sabi ni Bobby. Habang nagsasalita siya, pinalakas ni Bobby ang kanyang kamay, at umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buko ni Emerson. Dahil sa matinding sakit, halos hilingin ni Emerson ang kamatayan. Kasunod nito, sinipa ni Bobby si Emerson sa ibabang bahagi ng tiyan, at dir-diretsyong umatras ang katawan ni Emerson, na tumalsik ng isang subo ng dugo. Pinunasan ni Emerson ang mga mantsa ng dugo na umagos sa gilid ng kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Bobby Aguilar, huwag kang mayabang. Hindi ka hahayaan ng Capital City Martial Arts Association na makawala dito. Bukas, siguradong mag-iimbita ako ng peak form of military marquee para personal na supilan ka. Sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataong iyon? Malamig na sabi ni Bobby. Palihim na nagmura si Emerson at tumakbo. Daddy. Sa oras na ito, ang boses ng isang batang babae ay nagmula sa loob ng silid. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Emerson. Anak. Tumalikod si Emerson sa gulat at sumugod sa batang babae sa 3 hakbang at 2 hakbang. Ito ang anak mo. She looks quite cute, nakangiting sabi ni Bobby. Nanigas ang katawan ni Emerson, at natatakot niyang sinabi, Bobby Aguilar, ano ang gusto mong gawin? Ito ay walang kinalaman sa aking anak na babae. Kung hinawakan mo ang daliri ng aking anak, hinding-hindi kita bibitawan. Ngumisi si Bobby, huwag kang mag-alala, basta't sasagutin mo ang ilang tanong para sa akin, ipinapangako kong hindi ko gagawin ang iyong anak na babae. Ikaw, kasuklam-suklam ka. Galit na sigaw ni Emerson. Malamig na sabi ni Bobby, kung ayaw mong mabugbog sa harap ng anak mo, mas mabuting sagutin mo ang mga tanong ko ng tapat. Natakot si Emerson sa kaibuturan. Ang kanyang asawa ay isang ordinaryong tao lamang at hindi makayanan ang lakas ng kanyang lakas panloob. Dahil dito, namatay ang asawa ni Emerson ilang sandali matapos ipanganak ang kanilang anak na babae. Para kay Emerson, ang kanyang anak na babae ang lahat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay tumingin sa maliit na batang babae upang mapanatili ang kanyang kalmado, Anak, bumalik ka muna sa iyong silid. Pwede bang makausap ni Dad ang tiyuhin sandali? Tumango ang batang babae at sinabing, Tay, magpahinga ka ng maaga. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Napakabait ng anak mo, nakangiting sabi ni Bobby. Malamig na tiningnan ni Emerson si Bobby at sinabing, ano ang gusto mong itanong? Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Capital City Martial Arts Association, malamig na sabi ni Bobby. Kung manggahas kang magsinungaling, hindi ko magagarantiya kung ano ang gagawin ko. Nanlamig ang mukha ni Emerson, pagkatapos ay ngumisi, Bobby Aguilar, hindi ako naniniwalang sasaktan mo ang isang bata. Nang marinig ito, namuo ang galit sa puso ni Bobby. Galit siyang tumayo, hinawakan si Emerson sa lalamunan at nagngangalit na sinabi, bakit ayaw kong maging isang mabait na tao? Ngunit ikaw, ang Capital City Martial Arts Association, ay kumidnap sa aking asawa at sinubukan ng iba't ibang paraan upang ako ay patayin, na nagpapahirap sa aking kaligtasan. Kung hindi dahil sa inyong mga bastos, sino ang magnanais na maging walang emosyong mamamatay tao? Huwag kang manggahas na tumayo sa mataas na moralidad at akusahan ako. Habang nagsasalita siya ay lumakas ang lakas ng kamay ni Bobby na halos malagutan ng hininga si Emerson. Tinitigan ng mabuti ni Bobby si Emerson at tuluyang bumitaw sa pagkakahawak nito.
Magsalita ka, sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Dare to lie, and I will kill you, malamig na sabi ni Bobby. Naramdaman ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby, si Emerson ay naging tunay na natakot. Wala siyang duda na baka may gawin si Bobby dahil sa kabaliwan. Kaya, nagbuhos si Emerson ng isang basong tubig at nagsimulang dahan-daang ikwento ang kanyang nalalaman. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Emerson, nalaman ni Bobby na ang chairman ng Capital City Martial Arts Association ay hindi ang pinakamataas na administrator. Nasa likuran nila ang 8 matataas na opisyal, ngunit hindi alam ni Emerson ang kanilang pagkakakilanlan. Naisagawa na namin ang lahat ng ipinasa mula sa mataas na antas ng mga pagpupulong, sabi ni Emerson. Malamig na tanong ni Bobby, ano nga ba ang mga tinatawag na high-level na lakas at pagkakakilanlan? Umiling si Emerson, hindi ko alam, basta. Mas mataas ang lakas nila sa atin. Sa puntong ito, tumingin si Bobby kay Emerson at nagtanong, sabihin mo sa akin, mayroon bang martial saint na kasalukuyang nasa Capital City Martial Arts Association? Martial saint, ito ay isang pag-iral na hindi ma-provoke. Kapag nakatagpo, maaaring mamatay sa isang paghaharap. Saglit na nag-alinlangan si Emerson at sumagot, hindi ako sigurado, ngunit ang paghahanap ng martial saint ay hindi mahirap para sa Capital City Martial Arts Association. Hindi maiwasang mapait ang mukha ni Bobby. Hindi niya inaasahan na ang Capital City Martial Arts Association ay talagang may martial saint realm status. Bukod dito, mayroon din tayong malaking bilang ng mga martial saint implements. Nagpatuloy si Emerson. Sa una, ang utos na patayin ka ay ipinasa. Kung nabigo si Jordan Richards, nagpadala sana kami ng martial marquee weapon para direktang patayin ka para maalis ang mga problema sa hinaharap. Tumango si Bobby. Tulad ng naisip ni Bobby, ang kanyang mga aksyon ay umabot na sa ilalim ng linya ng Capital City Martial Arts Association. Bilang karagdagan dito, sinabi rin ni Emerson kay Bobby ang kabuuang antas ng lakas ng Capital City Martial Arts Association. Halimbawa, ang mga nakasuot ng puting balabal ang pinakakaraniwang miyembro. Ang susunod na antas ay si Emerson, at isang antas na mas mataas kaysa doon ay ang mga nakasuot ng itim at gintong robe, tulad ni Jordan Richards. Lahat ng nakasuot ng itim at gintong damit ay namumukod tangi sa mga marquee, at ang kanilang lakas ay namumukod tangi. Sa itaas ng mga itim at gintong damit ay ang mga lilang damit, ang pinakapiling puwersa ng Capital City Martial Arts Association. Nga pala, nabalitaan ko na ang Capital City Martial Arts Association ay gumawa ng 3 henyo, na sinasabing mga bagong tayo na super strong cultivator. Ano ang problema? Anong mga pamamaraan ang ginamit? Napatingin si Bobby kay Emerson. Sa pagbanggit sa paksang ito, ang mukha ni Emerson ay agad na naging sobrang pangit. Matagal siyang nag-alinlangan ngunit hindi kumibo. Emerson, mas mabuting huwag mo akong paglaruan, nanginginig ang mga daliri ni Bobby habang malamig na sinabi. Nag-igting si Emerson at sinabing, masasabi ko sa iyo, ngunit kailangan mong mangako na hindi mo ilalabas ang iyong galit sa akin o sa aking anak.